Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa ating The Agenda Media Forum. Ako si Roy Cabonegro, humahalili para kay Attorney Fred Bison at sa atin pong bahagi ng programa ng hapon na ito ay kasama po natin ang lagi po nating suki dito sa ating The Agenda Media Forum. Ano po? Wala hong iba kundi ang dati pong legal counsel at spokesperson ng dati po nating presidenteng si Rodrigo Duterte. Wala pong iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Magandang hapon, sir. Talagang salamat po. Panelo. Aha. At ngayon po, dito po sa ating pagpapatuloy nitong ating media forum patungkol sa political intramurals ng 2025 election, ang isang mahalagang tanong siguro, attorney, ano po ang personal nyo pong assessment sa kalakaran ngayon ng 2025 election sa bahagi ng mga Duterte? Ano sa tingin ninyo ang kanilang gagawin? At ano yung assessment ninyo sa kanilang kasalukuyang galaw sa 2025 election? Ang payo ko sa kanila, lalo si Presidente Duterte, sabi ko sa kanya, initially I was asking him to run for mayor ng Davao. Dahil meron kasing walang utang na loob doon ang gustong agawin ang teritoryo. Pero dahil sa sunod-sunod na paglapastangan sa mga Duterte, sabi ko sa kanya, hindi, senador na lang ang takbuhan mo. Unang-una, kasi iba kung may posisyon kang national. Nandun ang paggalang at pag-ilag. Ngayon wala kang posisyon, kaya inaapi kayo. Lalo ka na. Dahil wala kang kaposisyon. Pangalawa, gusto kong tumakbo kang senador sapagkat gusto kitang tumakbo sa 2028 bilang vice presidente kasama mo ang iyong anak na si Inday Sara. Dahil parang bumalik na naman tayo. Ako nagpatakbo sa kanya, 10 taon ko niligawan, di ba? Nung panahon na yon, ang tindi ng korupsyon, ang tindi ng droga, ang tindi ng terorismo, ang tindi ng kawalan ng hanap buhay ng mga Pilipino, taas ang presyo ng bilihin, walang struktura. Madalit sabi, kailangan ng isang Duterte. So, nangyari ngayon. Ang problema ng pagbaba niya, mukhang bumalik na naman ang kalakaran na kailangan na naman ng isang Duterte. Kaya sabi ko, tumakbo ka, senador, para malaman mo, maliban pa doon sa sinasabi kong iba na yung may posisyon ka, bibigyan ka ng kaukulang paggalang at matuturuan mo pa yung mga senador dyan. Kung ano ang, kasi abogado siya. Karamihan hindi abogado, di ba? Kaya makikita mo, parang teleserye nangyayari doon. Hindi nila alam ang mga rules nila. Sila mismo na lumalabag. Sila nagsusuntukan o nagsasabunutan o whatever. Kaya sabi ko, tumakbo ka. At ang mahalaga, dahil gusto kitang patakbuhin vice presidente, magiging barometro mo yan. Kailangan mag-number 1 ka dyan. Mag 1, 2, 3 ka. Para makita mo, kung love ka pa ng tao, tuloy-tuloy mo na ang vice presidente. Kasi doon mo makikita kung yung rating ng trust and popular nananatili sa'yo. Ayan ang reason. Maraming salamat, attorney.
Sa kasalukuyang lagay po ng pagbubuo ng dynamics ng oposisyon, attorney, ano ang nakikita ninyong assessment dito sa 2025 election? Sino ang maituturing na oposisyon? At kung sakali man sa resulta ng eleksyon, ano kaya ang maging itsura ng dynamics ng oposisyon sa loob ng Senado? Ang lulutang na oposisyon talaga dyan ay si Presidente Duterte o si Inday Sara o silang dalawa o silang apat na Duterte. Yung iba, nakita naman natin, nagkakaroon ng sabwatan dyan sa Kongreso. Yung kaliwa na dating hindi pinapansin, ngayon sila nangunguna. Ha? Kasi pinapabayaan ng nasa liderato. Kaya hindi mo maasahan din yan. Kaya itong mga Duterte lang ang magiging mukha ng oposisyon. At mukhang papunta tayo lahat doon. Nakikita nyo ba, attorney, na sa pagkatapos ng 2025 election ay malilimita ang influensya at kapangyarihan ng Pangulo sa influence niya sa ating Kongreso at Senado? Sa ngayon hindi. Katunayan, ang administration slate, dahil midterm elections ngayon, ang mga LGUs susuportahan nila ang mga administration candidates. Yan ang historically talaga yan mangyari. Ngayon, most likely mananalo yung mga yan. Depende na sa mga senador. Kasi ang senador, kakaiba ang kulay nila dyan eh. Sinasabi nila, 24 silang hiwalay na Republika ng Pilipinas. Pero yung mga kongresista, palaging nasa Malacanang yan. Kung sino nasa Malacanang, nandun sila. Yan ang mangyayari dyan. Sa 2025 yan. Pero, yung taong bayan, kung mapapansin nyo, dahan-dahan, lumalawak ang pagkadiskontento nila. At nagiging malakas na rin ang mga loob nila. Na, tingnan mo social media. Grabe, social media eh. So yan ang magiging kalakaran. Matapos ang 2025, papunta sa 2028, dyan na magkakaroon ng mga alignment of forces. At since si Inday Sara ay mukhang tutuloy nilang impeachment, sa tingin ko itutuloy nila impeachment eh. Kasi siya ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan. Kailangan sirain na siya ngayon. Ang magiging problema nila ngayon, yung mga senador. Kaya makikita dyan, yung 12 na bago, kasi kailangan mo lang ng 13 boto para i-convict o i-absuelto. Kung susundin mo ang saligang batas, wala talagang impeachable ground. Ano bang impeachable ground? Sinasabi nila confidential funds. Wala yun. It's not illegal in the first place. Pero dahil nga it's a numbers game, sigurado may impeach. Pero whether mako-convict or maabsuelto, depende sa mga senador. But alam po ninyo kahit na anong outcome, regardless of the outcome of this case, kay absuelto o conviction, pag tuloy-tuloy nilang i-impeach yan, itong si Inday Sara magiging political martyr na tinatawag. Yayakapin ng taong bayan niya sapagkat tinaapi mo yan. Lalong lalawak ang simpatiya sa kanya. Kaya sa 2028, nakakasiguro na po ako na siya ang susunod na presidente ng bansa. Pero kung sakaling ma-impeach po si VP Sara, di ho ba hindi na rin po siya maaring makatakbo? Hindi. Ang ibig mo sabihin, yung impeachment iba doon sa conviction. Kailangan, ang impeachment kasi ibig sabihin, may probable cause para sa piskalya, didimanda ka namin. Yung mga kongresista ang lalabas ng mga prosecutor o piskal. Ang trial ay hahawakan ng mga senador. So kung siya ay makonvict, matatanggal lang siya bilang presidente. Hindi siya makukulong at hindi rin siya tatanggalan ng karapatan na tumakbo. Okay, so ang interpretation nyo po, maari pa siyang tumakbo kahit na makonvict siya. Hindi lang interpretasyon, yun ang batas. Yun ang batas. Makakatakbo siya. Okay.
Punta muna tayo, attorney, doon sa yung mga moves to amend the Constitution. Ano, from your legal perspective, how do you interpret the current moves to amend the Constitution and its potential impact sa mga future elections? Hindi ba nangyayari nga? Tama yung People's Initiative, wala na yun. Wala na nangyari. Yung kay Robin, hindi ko na malaman kung natutulog ba. Parang ayaw nilang amyendahan ng konstitusyon kasi nga tatamaan ng security of tenure ng mga incumbent members of Congress, ng senador. Kasi pabaguhin mo Hindi totoo yung economic provisions lang. Sigurado pag binuksan mo yan, lahat tatamaan yan. Itong hiduaan ng mga Duterte at Marcos ngayon, attorney, wala ba kayo nakikita ang opportunity na maaring magbalikan ng kanilang dating alyansa? Wala na yan. Alam mo, yung unang-una, yung alyansa, for convenience lang naman yun at the time. Hindi nga magkaibigan yung dalawang yun. Totoo yun na hindi sila magkakilala, hindi sila magkaibigan. Nangyari lang yun sa Cebu nung dinala ng kapatid niya, yung Bongbong, para ipakilala kay Inday Sara. That was the only time magkakilala siya. Okay, for our last question, attorney, ano yung legal and governance issue na nakikita nyo na magdodominate sa political discourse moving towards 2025 election? Wala namang problema sa legal kasi klaro naman ang konstitusyon. Lahat sila pwedeng tumakbo, tumatakbo Yun lang yung lang impeachment ang tingin kong magiging malaking issue. At siguradong itutuloy nila yan bago tutuloy mag-eleksyon. nila yan. Tuloy nila yan. Ano pong advice nyo kay VP Sara pagdating po rito sa usapin ng impeachment? Unang-una sabi ko, hindi ko pa siya nakakausap. But sabi ko kay Presidente Duterte, alam mo, napapansin ko kay Inday Sara, nag-iisa siyang sumasangga. Kailangan meron siyang tagapagsalita, spokesperson. Hindi yung siya na lang palaging nagpapaliwanag. Kailangan ibang tao, masyadong nabubugbog siya. Kailangan may sumasangga. Pangalawa, tama yung ginagawa niya na umiikot siya sa buong bansa at nagpapaliwanag siya. Diretso sa tao. Diretso sa tao. Kayo kaya magsalita para sa kanya, attorney? Hindi naman tayo kinukuha. Pag kinuha tayo, willingly Ayun. and happily. Okay. Although, nagsasalita naman ako kahit na hindi niya ako sinasabi. Di ba? Mga articles ko, parang tungkol sa kanya, in her defense. Pag merong issue, tinatanong ako, pinagtatanggol ko naman. That's right. Okay, so i-open po natin for questions sa atin po mga kasama sa media. Good morning po, Attorney Panelo. I'm Hello. Nino Aklan from Hataw. Ay, Question lang po. Naniniwala ba kayong meron pa rin kayong Marcos na ka-alliance ang mga Duterte in the name of Amy Marcos? meron nung ano? Meron pa rin kaalyadong Marcos, yun si Amy Marcos, ang mga Duterte. Alam niyo yung pangalan na binanggit niyo, sa tingin ko namamangka siya sa dalawang ilog. Kasi, di ba, binabanatan niya yung administrasyon. Sumisiksik siya sa mga Duterte. Naitsapwera siya sa kampanya. Wala siya Talagang ayaw sa kanya Pero, dahil nga kapatid, pinasok sa administration. Nung malaman ng mga netizens, binanatan siya. Bigla siyang atras. Sabi niya, I'm independent. Pero, at the same time, sinasabi niya na, pag inimbitan ako, akit ako sa stage. Kita mo, di namamangka ka sa dalawang ilog. Pero sir, how's the chances of the Duterte's candidate for 2025 senatorial slate? Yan si Bongo, sigurado mananalo yan. Si Bato, according to the survey, pag ganyan-ganyan. Pero most likely panalo din yan. Pero kung si Presidente Duterte tumatakbo, pasok yan. Pero sir, may effect ba yung mga hearings like the Quadcom committee hearings, yung ICC issues? Is there any effect in their candidacy for 2025? Sa ngayon, kasi ang survey, parang di ba sinasabi na tinatamaan sila ng mga congressional hearings. Kasi, karamihan kasi, hindi nila alam ang istorya. Kung ano lang inilalabas ng mainstream media. Pero yung social media, iba ang ibinibigay, yung totoo talaga. So habang tumatagal, nakikita ng tao yung totoo. Yung ICC, walang jurisdiction. Yung mga congressional hearings, mukhang inilalarawan lamang nilang guilty, pero hindi naman totoo. Hinihiya lang nila.
Kaya eventually, makikita ng taong bayan na kung ano yung totoo at papanig sila sa katotohanan. Sir, do you think this hearing 2025 designed for the destroy the 2025 candidates of this candidates of the President Duterte, yung Quadcom hearing na yun, is designed to destroy this candidate? Hindi. Hindi lang to destroy the candidates, but to destroy the Dutertes in particular. Talagang nakatutok na yan. Kaya ako ang una nagsabi na, that's a demolition job. Demolition job talaga yan. Inumpisaan niya nung yung speaker tinanggal si GMA. Doon nag-umpisa yan, di ba? Kasi akala niya tatanggalin siyang bilang speaker. At bilang reaksyon naman, si Inday Sara, kumalas. At nag-umpisa na nga yung higudwaan doon sa dalawang grupo. Thank you, sir. Go ahead. Mr. Chota Velasquez ng Elizalde Broadcasting. Ang question ko, sir, una, if former PRRD is running, what about his health? Kasi una may edad na si former president. Secondly, kahit yung mga previous na appearances niya, sinasabi din niya di ba na hindi na rin siya, of course, we know na by his age, hindi na talaga in prime, no? So, hindi ba magiging problematic yung ganyang pag-fulfill ng role niya kung sakaling mananalo siya, no? Hindi pa nga din natin alam doon sa may pagkampanya niya kung merong implication yung kanyang current na health status, which we don't really know, no? Kasi hindi naman din i-disclose. Secondly, ang gusto kong itanong, sir, ay di ba sa constitution natin ay pinagbabawal yung dynasty, and ito yung isang talk of the town. Now we are seeing na several Dutertes are planning to run simultaneously bilang senador. So hindi ba ayan ay isang open and blatant na dynasty talaga, no, na lalabas? And we know BP Sara is the BP of the country at present. And finally, sa mga ratings ngayon ni BP Sara ay bagsak siya, 'di ba? But you are saying earlier na underdog siya. So paano ang magiging remedy diyan, sir? No? So yun po yung aking mga tanong. Number one, yung sa health issue, si Presidente Duterte, yung kanyang sinasabing sakit, ordinaryong sakit ng mga edad niya. At siya naman, namuli ko, depende kasi, kung siya nakakatulog ng 8 oras, ang lakas niya. Pero pag hindi, mahina siya. So sa tingin ko, hindi problema yon. Tandaan nyo, si Apolinario Mabini, lumpo. Pero nakita mo naman, siya ang utak ng pamahalaan nun. Kaya si Presidente Duterte, abogado ito, hindi nga ito lumpo naglalakad pa. At depende nga sa sa tingin ko, kaya-kaya niya, kahit na yung pangangampanya. Doon naman sa tanong mong, ano yung pangalawa? Yung pangalawa is dynasty? Yes. Unang-una, hindi naman tatakbo 3 Duterte sa Senado. Yun ang sabi ni Inday na gusto niya. Sa tingin ko, ano lang yun, parang kinikiliti niya lang ang mga kalaban sa politika. So hindi pa natin alam. Kasi si Pulong, ang tingin ko, tatakbong kongresista yon. Hindi ba, pang 3rd term niya yata. Pwede ba siya tumakbo Si Mayor Baste, most likely, baka tatakbo siyang either mayor or magbabay siya sa kanyang tatay. Si Presidente Duterte naman, either mayor or senador. Magkausap lang kami kanina, tumawag siya sa akin sabi ko, ano na ang desisyon? Pinag-aaralan ko pang mabuti kung tatakbo ba ako, mayor, tatakbo ba akong senador, o hindi na ako tatakbo. So, nandun, naka siya. Malalaman natin yan sa Martes. Di ba? Ang deadline is Tuesday, October 8. So, doon nakatutok lahat. Ano ba yung pangatlo? May pangatlo ka Yung kay BP Sara. Si Inday, yung sabi yung pagbagsak, nakalimutan mo, mas matindi ang bagsak ng presidente. Kung madali sabi, nadadala siya Nadadala siya sa administrasyon. Pero ang tingin ko, kung parang iba kasi yung nababasa ko sa social media, at iba yung survey na tinatawag, parang hindi nagtutugma
Kasi, most likely, yung survey, yung mga tinanungan mo, yun yung naniniwala. Kung nagkataon na sinosurvey mo yung naniniwala sa congressional probe, ay talagang babagsak ang rating. Kasi yung pinalalabas nila, guilty. Pero kung titingnan mo yung social media, iba eh. At ako, umiikot ako, pag tinatanong ko kung saan ako nagpupunta, hindi sila naniniwala dun sa, sa mga congressional probes. Isang question na lang po, attorney. Po. Hindi ba noong panahon ni PRRD ay meron ding agenda na i-amend yung Constitution? Pero we know na hindi rin nangyari ito. And I think yun sinusulong din ng present administration. What will it be like kung halimbawa in next time ay maging presidente halimbawa si BP Sara, magkakaroon pa rin ba ng charter change sa agenda? What about yung federalism agenda before? Unang-una, yung kaya hindi na naging tagumpay yung federalismo, yung revision ng konstitusyon, ayaw ng mga senador eh. Ayaw ng mga senador kasi tatamaan ngayon. Yun ang magiging palaging problema. Kaya ang tingin ko, kailangan yung clamor manggagaling sa taong bayan. Kaya sabi ko kay Robin Padilla noon, sabi ko, umpisan nyo sa mababa, paakyat. Pag ang taong bayan ang nagdikta, walang magagawa yung mga yan. Okay, Thank one you. more question. Final question po. Good morning, Attorney. On another issue, which is also relevant, with regards to the involvement of police officers in criminal and wrongdoing activities, has become rampant. Ano? Yung huli nga, yung nilabas ni Congressman Acop about involvement of top senior officers in the so-called Kingsmen ba yun, na nag-ooperate ng STL, among other issues still hounding the credibility and integrity of the Philippine National Police. Nasa palagay niyo po, Attorney, may kinalaman yan sa criminal impunity na parang consequence ng extrajudicial killings na involvement, siyempre karamihan ng mga police drug officers ay nanatili at hindi naman na-resolba. At hanggang ngayon ay patuloy na nag-impluensya kaya sa tingin niyo po, Tony, sa hanay ng Philippine National Police, including the leadership po at mga senior officers sa kanilang panunungkulan. Your question assumes na totoo yung nangyayari sa probe committee. Na totoo yung mga sinasabi ng mga testigo. Di ba? Yun ang assumption, na totoo. Paano kung hindi? Kasi yung mga testigo dyan, pabalik-baliktad eh. Merong sworn statement, di ba, yung kay Garma, na hindi niya nakausap. Pagkatapos, bumaliktad siya, nakausap. Madalit sabi, hindi kasi ang Kongreso, hindi yan ang korte. So, hindi natin malalaman kung totoo o hindi ang mga pinagsasabi niya. Sasabihin, ba't ikaw ba, close kay Presidente? Sabi niya, hindi niya malaman kung close siya o hindi. Contempt ka. Ikaw ba may girlfriend? Pati mga irrelevant na mga tanong eh. Madalit sabi, hindi yan ang Kongreso. Kaya yan, binigyan sila ng karapatan na magtanong para makatulong sa pagsulong ng isang batas na maaaring makatugon doon sa problema ng pinag-uusapan nila. Pero sabi nga ni Miriam, Defensor Santiago, nung buhay pa, kabalbalan lahat yung mga in aid of legislation na yan kasi never was there a law passed in relation to a congressional subject matter of inquiry. Wala. Puro lang yan, puro lang kayo grandstanding. Hanggang ngayon, kasi nga, inahamon ko yung mga kongresista at miyembro ng senador. Pakitaan nyo nga kami na meron kayong ipinasang batas kaugnay doon sa mga dinidinig nyo. Wala. Kasi may batas na eh. Kumpleto na yung batas. Hindi mo na kailangang amyendahan. Ang problema, hindi pinatutupad ng executive. Okay, so with that, Thank you, I'd Tony. like to thank everyone for joining this forum. Parting words, Attorney Panelo. Wala na parking words. Kung ano yun ang pag-usapan Okay. natin, yun na yun. Marami pong salamat at gandang hapon po sa inyo lahat. Thank you.